So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW, ang mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito na mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administrations, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal na po ang mga sinungaling mga-kabayan. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga-kabayan and happy Friday sa ating lahat. So, before na magsama kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino ba yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Sila po yung ating tinatawag mga kabayan na mga keyboard warriors. At nandito sa listahan, ang nanguna po ay si Robel Ferrer Official, nandiyan po si Shane Sibal, Eduardo Cartera, Army Lagaso, and Iyeng Gimentisa. Siyempre, i-acknowledge rin po natin ang ating mga channel members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Pusong Inami, Fitz Calante, Racete Ruel, Bia Bibar, and Mel Grace Holmes. Well, siya nga pala mga kababayan. Speaking of Beloved Ryan, I think some of you or ilan sa inyo mga kababayan, nabasa nyo na po yung post ko doon sa community na kung saan meron pong bad news mga kababayan. The other day kasi si Beloved Ryan ay pumana na po. Yes, wala na po si Ryan mga kababayan. Ito po yung post or nakumpirma namin doon po sa post po ng kanyang pamangkin na ginpost niya doon mismo sa account po ni Ryan Makabayan na kung saan wala na po si Ma'am Ryan. Honestly, ako po nalungkot mga kababayan. Totoo lang, nalungkot talaga si Sir Ivan kasi nga nung una pa pong lumabas si Sir Ivan dito sa ating channel na kung saan, di ba before po, sino ba dito yung mga luma mga kababayan? Di ba nung una, nag-upload si Sir Ivan, puro lang re-upload at hindi nyo po nakikita si Sir Ivan. So nung lumabas na po, isa po si Ma'am Ryan na talagang tumatangkilik sa atin at saka solido po na viewers makabayan at hanggang the other day, nung before siya pumana makabayan, sinuportahan po si Sir Ivan. Talagang nakamiss po. Bakit? Kasi isa na po si Ma'am Ryan na kung saan laging nagsasabi sa akin na hindi na siya makatulog kapag hindi niya marinig ang ating signature na tao makabayan. At saka, siyempre, si Ma'am Ryan, nagalit na po siya kapag meron pong naninira kay PBM. Kasi nga si Ma'am Ryan, isa po siyang Marcos Reyes makabayan. Kaya nagulat talaga. At saka pati nga po si Ma'am Carclia, nagulat makabayan. Kasi kung napapansin nyo po, si Ma'am Ryan, meron siyang grupo. Di ba, lagi ko siyang sinasata makabayan. Di ba, sabihin ko na Ryan's World Begins from Virginia, USA. And after that, may shout out ko sila sa Ma'am Carclia, si Lady Net, si Tukis, si Tatay Amek, Tatay Jackfords, grupo niya kasi yan makabayan. So sila nga talagang nagulat po, pati nga si Sir Ivan. So ganun talaga ang buhay makabayan. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin po ni Lord. And si Ma'am Ryan, she's only 49 years old. So pati nga si Ma'am Carclia, ang kanyang team, nagulat makabayan. So talagang mamiss po ni Sir Ivan si Ma'am Ryan. So anyways, move on na po tayo. At saka doon po sa pamilya po ni Ma'am Ryan, my deepest condolences na po. Okay? So i-greet na po natin ng happy birthday si Kevin Fajarito at saka ang kanyang manugang ni si Lorela Gombok ng Euro Tower. That's greetings from Sir Joseph Magalion. And also, great po natin na nabigay sa atin ng super thanks si Ma'am Carclia, nabigay sa atin ng $50. So siya po si Ma'am Carclia makabayan, yung grupo rin po ni Ma'am Beloved Ryan. Sabi dito ni Ma'am Carclia sa kanyang message, in memory of my beautiful friend Ryan, whose life was dedicated to her children and her family in the Philippines. Siya ang nagsabi sa akin na panoorin daw kita, Sir Ivan. I still can't believe she is gone. She was only 49
years old. I hope there was no foul play involved. May she rest in peace with our Lord. She may be gone, but she will never be forgotten. So yun nga mga kabayan, doon po sa mga nakakilala kay Ma'am Rian, talagang nagulat sila lahat at talagang nalungkot sila sa nangyari po kay Ma'am Rian mga kabayan. Well, ganun talagang life, hindi natin na maiwasan mga kabayan. So anyways, patuloy po tayo. I-greet po natin ang happy birthday si Regine of Cute Cebu City from Rodolfo Rabor of Tansa, Cavite. I-greet po natin ating mga early birds. Nandyan si Lynn Gonzales, Rales Carlinga, hi to Christina Dapitan, Mon Flower, Lolita Banaines, John Kuan, Lorely Bernardo, nandiyan po si Julie Chan, Gad Ixen, Antonio Payos, Noel Narasida, Angelita Hosanger, and Felix Palpalyato. So makakabahan ko, pasensya nga pala, wala kahapon si Sir Ivan, pero siyempre, siya nga pala, kapag wala po si Sir Ivan, napaka-busy po ng ating beauty makabayan. Ang dami kasing projects, sa dami rin pong mga meeting makabayan. So nung umuwi na po si Sir Ivan, well, hindi na po kaya sa ating time, at talagang medyo exhausted na po si Sir Ivan, kasi nga bugbog tayo the whole day makabayan. Pero siyempre, nagmasid-masid tayo sa mga nangyayari po, sa mga good news. Sayang nga ang daming good news kapag makabayan, at saka dami rin po mga nainira as usual kay PBBM. Pero nakita ko makabayan, di ba nag-upload po ako ng vlog kahapon, pero hindi po ako nagpakita. Nire-upload ko lang po yung parliament meeting ni PBBM doon sa Australia, na kung saan ang dami talagang humanga makabayan, ang dami talagang nagulat po, at saka siyempre marami pong nag-iyakan. Di ba nung pumasok na po si PBBM, talagang ang tingin nila kay PBBM parang Royal King makabayan. Di ba? Talagang standing ovation, maraming pumalakpak, lalong-lalo na doon na po sa kanyang speech, yung tungkol po sa South China Sea makabayan, yung stand ni BBM doon sa South China Sea. Na kung saan talagang hindi po yan matanggap po ng mga DDS ng mga vlogger makabayan. Sinisiraan si BBM kasi nga doon po sa stand ni BBM, di ba? Mismo na po siya ang nagsabi dito na according sa kanya, even a small square inch na sa ating teritoryo dyan po sa South China Sea makabayan, hindi niya ito ibibigay o hindi niya i-give up. Yan po talagang napaka-opposite po ni BBM na doon po sa previous administrations kay FPRD, kasi nga doon po sa kay FPRD okay lang sa kanya na ibigay makabayan. Di ba mismo po nagsabi si FPRD na ibigay natin yan, in a way tubig lang daw yan makabayan. Kasi nga siyempre si FPRD ay hawak siya ng taga-China. Kung anong sasabihin dito ng taga-China, susunod lang po si FPRD. Parang naging puppet sa makabayan. Kaya nga handang-handa siya na igiba po ang ating teritoryo. Kasi nga ang plano po ng previous administrations, gusto kasi nila na magiging province of China ang Mindanao makabayan. Pero hindi naman yan mangyari. So ngayon, doon po sa speech ni BBM, maraming pumalakpak, talagang standing ovations. Doon natin nakikita na si BBM ay hindi po isang weak leader makabayan. Di ba? Correct me if I'm wrong. Hindi po weak leader. At saka, nung nakita rin po natin si BBM makabayan sa kanyang boses, sa kanyang the way siya mag-speech, talagang isa po siyang presidente makabayan. Kaya nga, talagang lagi kong isisagaw dito na sana on the next po na mga, kung sino man yung next na presidente natin, dapat katulad po kay BBM. Statesman, magtrabaho, silent lang, pero epektibo makabayan. Di ba? Pero alam niyo po, grabe ang paninira po ng mga DDS kasi ayaw nila na makita po ng ibang tao na napupuhalan na po, ang tawag sa Tagalog niyan, naapawan na ni BBM si FPRD. Totoo naman talaga yan, aminin natin o hindi, doon po sa mga DDS, naapawan na po si FPRD. Mismo na nga si Badong Makabayan ang sabi niyan. Di ba? I'm sure na marami dito ng mga viewers po ni Badong. Mismo si Badong Makabayan, ramdam na niya na naapawan na po si FPRD ni PBBM. Pero ang problema kasi dito Makabayan, nakahanap sila ng kakampi. Sino Sir Ivan? Siyempre yung gunggong na yon na isang aktivista na senator, yung si Senator Janet Elizabeth Rice Makabayan, isang bigas. Kasi nga, 'di ba, napansin ba natin, 'di ba, pagpasok po ni PBBM, siya po yung nasa right side Makabayan. Then after that, si Janet Rice, merong inilabas po na isang cardboard, basta papel Makabayan, at nakasulat doon ay Stop Human Rights Abuses Makabayan. Then after how many minutes, hindi na natin nakita
nila si Senator Rice. Bakit? Siya pala ineject mga kababayan. Ejected? Nag-ingay kasi, nagkalat ng mga kababayan. Kaya siya po ineject doon sa parliament meeting. So ngayon mga kababayan, ito po mga DDS, abay grabe po maglagay po ng thumbnail. Pinahiya daw si PBBM. At sabi pa dito po, kilala po natin yung vlogger na to. Sabi dito, Marcos napahiya sa Australia. At talagang ang pangit po ng mga comment dyan sa baba po ng kanyang comment section mga kababayan. Kasi nga nakatambay dyan yung mga ayaw po kay PBBM. Pati po yung vlogger na to, well kilala natin yan, the junior binastos ng senador sa Australia. So talagang kinuyo po nila si PBBM at talagang sinira mga kababayan. Well, hindi naman talaga napahiya si PBBM. Sumikat nga mga kababayan at talagang kilala naman natin. Alam ho natin na sikat talaga si PBBM at sa yung mga Marcos mga kababayan. Marami pong humanga po kay PBBM. Ilan na naman doon yung ayaw kay PBBM mga kababayan. So yan po sinakyan po na mga dilis na mga vlog mga kababayan. Yan po ang kanilang ginamit na paninira dito. So kung napapansin na po, grabe ang kanilang views mga kababayan. Kasi nga yung mga dilis ngayon, nagtulungan sila. Kasi nga ayaw nila na masapawan po or mapawan po ni PBBM si FPRD. Pero kitang-kita ho natin, mas lumabaw na po si PBBM kay FPRD mga kababayan. Kaya ayaw nilang matanggap yan. Kaya sinisiraan nila si PBBM. Kaya nga lagi ko yung iniinggan nyo mga kababayan na sana every time po na meron tayong vlog dito, bagong po na vlog, i-share ho natin para marami pong makita dito sa ating vlog na hindi po magiging tanga mga kababayan. Like for example, dun po sa mga kababayan natin mga hindi po mga well-informed. Kasi nga kapag hindi natin sila tutulungan mga kababayan or mabigyan po ng mga tamang informations, magiging tanga kasi sila at mabubulag sila dun po sa mga ibang vlogger mga kababayan. Kaya nga patulong po, dapat i-share natin ang ating video. Okay, so mamaya ipagpatuloy natin, pag-usapan natin si Senator John de Reyes mga kababayan. Kasi nga, di ba meron siyang interview doon sa BBC. Doon sa interview niya sa BBC, kung bakit siya daw nag-ingay dito, kasi merong lumapit sa kanya na Filipino community na patulong sa kanya. Ito po ay tungkol po sa pag-abuso daw sa human rights sa Pilipinas at extrajudicial killing ng mga kababayan under po kay PBBM, pati po doon sa Marcos Senior mga kababayan kay Apulacay. Mamaya, sasampalin natin po itong si John de Reyes ng mga ebidensya, baka hindi niya alam mga kababayan ang katotohanan po tungkol po sa extrajudicial killing. Kasi nga, meron dang naabuso doon ng mga environmentalist, ng mga aktivista tungkol po sa nangyari doon sa extrajudicial killing sa Pilipinas na under daw kay PBBM administration, pati na po kay Apulacay na admin mga kababayan tungkol doon sa martial law. Yan ang pag-uusapan rin po natin. Kasi nga si Kibuloy mga kababayan handa po mabigay ng pabuya kung sino pong makapagturo sa kanya kung nasaan siya ngayon mga kababayan. Ngayon meron rin pong interview. Ito pong si Senator Amy Marcos tungkol doon sa nangyari po kay Kibuloy mga kababayan, nalungkot daw siya. Na kung saan, sabi niya doon na hindi daw dapat yung nangyari kay Kibuloy kasi malaking tulong daw si Kibuloy kay PBBM, kaya daw nanalo itong si PBBM mga kababayan. Malaking tulong daw, kaya nalungkot itong Senator Amy Marcos. At siyempre, pag-usapan rin po natin, ito ring nagulat na speech ni FPRD sa kanyang press conference na binawi niya mga kababayan at parang naging lutang na po dito at nakikita natin dito si FPRD ay meron ng unstable na po ang kanyang mental ability mga kababayan. Nakalimutan niya na tinawag niya po na drug addict si PBBM last month ago, January 2 mga kababayan, doon po sa pre-rally sa Davao City. Pero the other day mga kababayan, meron siyang press con na kung saan sabi niya hindi niya daw tinawag na addict si PBBM. Tsaka nang makaawa siya doon sa reporter mga kababayan sa nagtanong sa kanya na kung tatawagin daw niya na addict si PBBM, baka daw ipapatay siya ni PBBM mga kababayan. So doon po may problema ang kanyang statement. Alahanin ho natin si FPRD ay medyo may pagka-chismaster sa mga kababayan, so dapat bantayan natin ang kanyang mga sinasabi. May napansin ako ng mga kababayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Ano niyo po si Sir Ivan? Marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na magsama kababayan, well siya nga pala, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin ito mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist.
At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howdy mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo magsama kababayan, well siya nga pala, i-welcome rin po natin ating mga viewers, mga kababayan nating mga pinklawan or mga pink dilawan. Para hindi nila tayo pagsabi mga kababayan, di ba sabi nila sa ating 2 vlogs ago, ang sama daw ng ugali ni Sir Ivan kasi hindi na sila sinasyat ang mga kababayan. Well anyways, welcome naman po lahat, may kababayan, mga pinklawan, DDS o yung mga rabid po ng mga supporters. Walang problema, open na open po lahat ang channel ni Sir Ivan. Okay? Dapat unity lahat. So anyways, before tayo punta doon sa mga mainit na mga issue, well as usual, dito muna tayo sa good news mga kababayan. So for more details, let's watch this. Bilang bahagi ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit sa publiko ang mas murang presyo ng gulay, mas pinalawak pang operasyon ng kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Hindi mo na kailangang lumayo pa para makabili ng murang gulay. Dahil simula ngayong araw hanggang bukas, binuksan na kasi ng Department of Agriculture ang kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Bilang bahagi ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit sa publiko ang mas murang presyo ng gulay. Ilan sa mga lugar na ito ang Barangay Addition Hill sa Mandaluyong, Barangay 659 Ermita, Manila, maging sa Potrero, Malabon at Barangay Dalan-Dalan, Valenzuela. May kadiwa ring matatakbuhan. Sa mga taga-Caloocan, tara na sa Grace Park East, Caloocan. Available na din ang gulay fresh from Benguet at Nueva Vizcaya Farm. Po ang binibigay ng ating Pangulo na kadiwa ng Pangulo na magbigay ng murang bilihin, lalong-lalo na po yung mga gulay. Isa po sa dahilan nito ay direkta po tayo sa farmer, kaya direkta tayo sa mga bilihan. Nawawala na po yung middleman. Malaking tipid para sa mga mamimili ang mga gulay sa kadiwa dahil maaari itong mabili ng kada kilo. Mula upo, repolyo hanggang kamatis at carrots, one-stop shop. Umaasa ang ilang mamimili na mapalawig ang kadiwa na malaking tulong sa kanilang araw-araw na gastusin. Nakita ko kasi mas mura kaysa sa palengke, kaya pinuntahan ko na. Maliban sa mga gulay, sinusuportahan din ng kooperatiba ang mga gumagawa ng boneless bangus mula sa Dagupan at tinapa mula sa Batangas. Ibinebenta rin sa kadiwa ang iba pang sangkap sa pagluluto upang hindi na lumayo ang mga mamimili. At good news naman sa mga taga-Caloocan dahil bukas ang kadiwa sa Caloocan hanggang alas 7 ng gabi. Okay, so doon po sa mga rabid na mga viewers natin dito, yung ayaw po kay Sir Ivan. So at least alam na ho natin na nagkalat na po yung branch ng kadiwa ng Pangulo dyan po sa Manila area mga kababayan. So sa mga kababayan ko po nandyan sa Pilipinas, sana tangkilikin po natin yung kadiwa ng Pangulo. Kung gusto niyo lang po na maka-save dito sa inyong pamimili, sa inyong pag-grocery, well kasi napakamura lang po ang bilihin dyan sa kadiwa ng Pangulo mga kababayan. So that is good news po. At saka patuloy tayo sa next natin na pag-usapang kababayan kasi nga magsisimula na po yung bidding dyan sa COMELEC. Ito pong tungkol po sa transmission po ng sistema kababayan gagamitin po sa darating po na eleksyon. So for more details, let's watch this. Simulan na ang bidding para sa Secure Electronic Transmission Services o SETS na gagamitin ng COMELEC sa 2025 midterm elections. Malaking tulong daw ito para mapabilis ang pagbibilang ng boto at pagpapadala ng resulta ng eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Higit isang taon bago ang 2025 midterm national at local elections, nagsagawa ng bidding ang Commission on Elections o COMELEC sa kanilang headquarters sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila. Para yan sa Secure Electronic Transmission Services o SETS na importante sa pagbibilang ng boto. Dalawang kumpanyang nagsumite ng aplikasyon kabilang ang EBI Solution Incorporated at Ion Resources na joint venture sa Arden Network. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco, mapapabilis ng SETS ang vote counting at pag-verify sa transmitted election results. Send to all o sabay-sabay kasing maipapadala ang electronic result ng halalan.
Mula sa mga automated counting machines o ACM papunta sa consolidation and canvassing systems, National Board of Canvassers, data centers, poll watchdogs at maging sa mga miyembro ng media. Hindi na rin daw daraan sa isang server ang resulta ng eleksyon kaya mas mabilis na itong may papadala sa mga LGU. Malaki rin daw may tutulong nito sa mga poll watchdog. Mas mapapadali po dahil ngayon ang ating PPServy, ang ating NAMFREL, ang ating Lente, may sarili na silang server. So from there, pwede na sila po mag-start ng kanilang quick count. Iginiit naman ng COMELEC na importanteng ihiwalay ang kontrata sa transmission para mas matiyak ang seguridad at kredibilidad ng halalan. Kasi ang tinitignan po natin dito yung checks and balances ng sistema. No? Mache-check po natin dito yung capability ng isa't isa, mababalansin natin kung tama o mali. Itignan po natin sa pamamagitan ng transmission services na kung pareho yung na-transmit ni ACM dun sa pinadaan nila sa pamamagitan ng SETS. Ang mapipiling kumpanya ay daraan sa panibagong kwalifikasyon sa ilalim ng financial eligibility at post-qualification evaluation. Sa Marso, target na maibigay ang kontrata sa mananalong kumpanya. Okay, so baka magtataka kayo makaabayan, Sir Ivan, bakit meron, di ba meron nang nanalo na bidding noon makaabayan? Yung pong Mero System Incorporated ng South Korea. Yung kasing Mero makaabayan sa system hardware lang po sila. Yung yung machine lang po ng voting counting or automated voting machine makaabayan. Kasi nga noon, sineparate na ngayon, iba na yung sa system hardware, ngayon meron na pong transmission system makaabayan. Sineparate na ho yan. Kasi sa panahon po ng Smartmatic, inisa kasi nila makaabayan. So para meron pong dagdag transparency dito, kasi nga yan po'y laging isinisigaw dito na mga nagreklamo, mga may pagdududa, na daw, di ba, merong dayaang nangyari makaabayan. Di ba, isinisigaw yan ng Titrio. Kaya nga, ang COMELEC makaabayan, nakinig sila doon sa mga hinanaing po at gusto po ng taong bayan para magkaroon dito ng transparency po sa sa mangyayari po sa during elections. Kaya siniparate nila yung system hardware at yung transmission system makaabayan at good news po yan. Para sa akin, okay talaga yung makaabayan. At saka, ito po yung advantage. Bakit? Kasi hindi na po gagamit ng server. Ito po yung ito pong system makaabayan na kung saan, I think, sila yata yung Titrio nag-request nito na dapat daw hindi na daan po ng server, direct na po doon sa media makaabayan. Like for example, galing po sa automated counting machines para maintindihan natin, instead po nadaan, like for example doon makaabayan, di ba, lahat after po sa ACM, nadaan kasi yan ng server. Ngayon ang server, hindi na po, wala ng server makaabayan, kundi direct na po yung system or yung data sa media, sa mga poll watchdogs, sa data centers, sa National Board of Canvassers and Consolidation and Canvassing System. Talaga sa makaabayan, direct na po yan. So yan po yung maganda. Kung anong number po na natanggap ng media, yung ilang pong na-count doon na boto, dapat yun rin po the same doon po sa poll watchdogs, data centers, at saka marami pong ibang makaabayan. So yan po ay good news para meron tayo ditong transparency po during elections. So tingnan nyo, talagang nakikinig po yung COMELEC makaabayan, pero I'm sure na hindi talaga natin maiwasan yan. Meron pa yung mga pagdududa makaabayan kasi kapag merong magdududa at magpo-protest dito, meron kasi yung budget makaabayan. Normal lang ho yan. Yung mga pagkatulad po ng mga protesters, yung mga nagpo-protesta, yung mga nagrally, katulad rin po niya makaabayan, funded ho yan sila. So anyways, jump na tayo sa ating next topic. Dito na tayo sa ibang issue makaabayan. For example, kay FPRD. And I'm sure na kayong lahat po ay nakita na nito na si FPRD makaabayan, abay talagang hindi ko na maintindihan talaga siguro talagang totoo yung sinabi po ni PBBM, epekto na to ng fentanyl makaabayan. Kasi nga si FPRD ay nakikita natin yung epekto ng fentanyl kasi nga 2 days ago meron siyang press con makaabayan, sabi niya hindi niya daw sinabi na addict daw si PBBM. Samantalang months ago makaabayan doon po sa Davao sa pre-rally, di ba, grabe po ang kanyang pamumura po kay PBBM. Talagang inakusahan niya na addict po si PBBM. Di ba, nakitang-kita ho natin yan, pero bakit bigla pong bumalintong itong si FPRD makaabayan? Kaya lang, doon po sa kanyang speech, di ba sabi niya na kahit patayin niyo ako ng 1,000 times, wala daw siyang sinabi na addict daw si PBBM. Which is, hindi yan totoo makaabayan. Sinabi niya talaga. At sabi po niya doon sa report ng makaabayan na maawa naman kayo. Wala akong sinabi po na addict na si PBBM kasi kapag sasabihin ko yan, papatayin po ako ni PBBM o ni Marcos makaabayan. So doon po sa kanyang sinabi, medyo hindi ko nagustuhan yun kasi merong word na papatayin daw sa makaabayan. Yan po ay ginamit ngayon na mga DBS na mga vlogger na si PBBM daw isang mamamatay tao.
Di ba? Correct me if I'm wrong. Pinagmumukha dito ni FPRD na si BBM, yung mga Marcos ay mamamatay tao makabayan. Yan kasi ang ginamit ngayon ng mga paninira ng mga DBS na mga vlogger. So ipapakita ko muna sa inyo yung balita makabayan hanggang aabot tayo doon sa interview po ni Amy Marcos. So for more details, let's watch this. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug, pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano sinabi noon? If I just nomenclature. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niyan. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Nag-alok ng 1,000 piso si Pastor Apollo Quiboloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang report. Ako po muli si Pastor Apollo Quiboloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha. Ito ang bagong audio recording ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kamakailan lang nang aminin niyang nagtatago siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi niya pa rin sinabi kung nasaan siya ngayon, pero kung sino raw ang makakahula, may matatanggap na premyo. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Nagbigay pa ng clue si Quiboloy sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko, pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Kasabay niyan, binigyang diin ni Quiboloy na siya ang appointed son of God. Si Pangulong Duterte,
appointed son of God to become president of our country for the time. Ganon din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos, appointed son of God for his presidency in the time being. Wala namang binanggit si Kibuloy kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Senado sa March 5 kung saan pinasabpina na siya. Harapin ang mga tanong ng Senado at Kamara. Yan ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng hinaharap nitong mga akusasyon ng pang-aabuso. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan ng pastor na magpa-aresto na. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Natawa si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyong nagsabuatan daw sila ng Amerika para ipadukot at ipapatay ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. Imbes na kung ano-anong pinagsasasabi, magpaliwanag na lang daw sa Senado at Kamara si Kibuloy. Payo ni Pangulong Marcos kay Kibuloy. Just face the questioning in the House and in the Senate. Kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. Kasabay niyan, minaliit ni dating Pangulong Duterte ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika. Malit na kaso yan. America would not go into that. What I can say is that maybe somehow his life is in danger. Ito naman ang payo ng dating Pangulo kay Kibuloy. Get yourself arrested. This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. I'll give him the free choice. Dagdag pa ni Digong, hindi niya alam kung saan ngayon nagtatago ang pastor. Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabuatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon, pagkatapos may ganito, yung may, allegedly, pang-aapi. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Di ba mga kaabayan, tingnan nyo, talagang nagsinungaling dito si FPRD. Siya na po ang talagang sa statement niya, nakikita natin dito na hindi po siya stable. Medyo may problema po siya ito sa pag-iisip mga kababayan. So dapat talaga na ipa-check up na po itong si FPRD kasi nga kapag hindi siya i-check up mga kababayan, mas lalong lalalaho yan. Ang problema dito, sinasakyan kasi siya ng kanya mga followers, yung mga politiko po na merong political interest o mga personal interest, ginagamit lang ho dito itong si FPRD. Pero alam nyo, yung mga sigaw ngayon ng ibang mga mabatas, senador, si Trillanes, na dapat na daw itong si FPRD na ipadagdis makabayan or baka daw ipasok daw sa mental alam niyo po si Trillanes, ipasok na daw sa mental hospital itong si FPRD. So anyways, ipapakita ko na po sa inyo ang vlog po ni Mike Abe makabayan kasi nga dito binanatan niya si FPRD. So for more details, let's watch this. Statement, galaw,
o pagharap sa public or pagharap sa media ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pabago-bago, okay, ang mga sinasabi. Kaya ako, ang tingin ko, maaring, di ba, pasintabi na may edad na ang ating dating Pangulo. Baka naman siya ay ginagamit lang ng mga politikong nakapaligid sa kanya o ng ibang grupo para lang ako sa kanilang mga sariling publicity kung ano. Kasi hindi nila ginagabay sa kung ano yung mga issue na mga bago at kung ano yung mga dati niyang sinabi at kanyang dapat sabihin sa harap ng public, sa mga rally o kaya sa media. Mangyari po kasi, kaya ako nababanggit ito, naobserbahan ko, isang buwan lang eh. Diba, January 28, yung kailang prayer rally sa Davao, ang titindi ng kanyang sinabi diyan. Banat sa administrasyon, banat sa kongreso, lahat-lahat. May mga PI pa at kung ano-ano, talaga hong grabing mga batikos sa First Family or sa ating Pangulo. Pagkatapos nag-rally ulit, noong February 25 sa Cebu, tapos sumarap sa media. Abay, ang sinasabi niya, wala daw siyang sinabing ganon-ganon laban kay Pangulong Marcos. Especially tungkol sa illegal na drugs at kung ano. Wala daw siyang sinabing ganon. Grabe. Yan ang isa. Ayaw ko nang iparinig sa inyo kasi paulit-ulit na lang eh. Alam naman natin lahat yan. Nadinig nyo yung unang sinabi ng mga banat kay Pangulong Marcos, kung ano kanyang sinabi doon sa rally sa Cebu at kung ano yung kanyang mga sinasabi sa media. Nagiging paulit-ulit po at parang napakadali sa kanya na yung kanyang dating sinabi, wala na sa kanya sa susunod na ilang araw. So maaaring epekto na yan ng kanyang, alam nga natin na may edad na rin siya. Or baka nga hindi siya tumatanggap ng mga advice mula sa kanyang mga kasamahan or kung ano man. Napansin ko lang ito kaya ako pinag-uusapan natin dahil hindi mo talaga malaman kung kailan siya nagsasabi ng totoo at kaya niyang panindigan o kailan siya nagsasabi ng biro. Pero yun yung kanyang akusasyon noong rally sa Davao. Mabigat eh. Seryoso yun. Matindi ang batikos niya. At may PI pa nga, imposibleng hindi niya alam yun. Bakit biglang-biglang after 1 month ay iba na sinasabi? At wala daw siyang sinabing ganun. Di bali sana kung sabihin niya, hindi, nagbiro lang ako doon sa unang sinabi ko. Biro lang yan, kayo naman. Parang maintindihan pa natin, hindi eh. Ang sinasabi niya ngayon wala daw siyang sinabing ganun. Wow, so di ba? Nako, kayo pong mga mamamayang Pilipino dahil lahat naman po ito ay mga isyong pambayan, isyong wala na yatang katapusan dahil sa tuwing magsasalita itong dating Pangulong Duterte may mga bagay na magugulat ka kung saan hinuhugot ang sinasabi at may mga bagay naman biglang binabago ang sinabi at nababaliwala yung unang mga nabanggit niya sa harap ng public. O di ba? Yan ang dating. So, tanong, papaniwalaan pa ba siya o hindi na? Or ginagamit lang ba siya ng mga nakapaligid sa kanyang politiko para sa publicity? Dahil alam naman natin, ang politika sa Pilipinas, good or bad, still publicity. Ginagamit na ba siya at nagpapagamit pa siya? Yun ang di natin alam. Pero tayo, kayo, mga silent majority at mga Pilipinong naniniwala sa kasalukuyang gobyerno at sumusuporta sa ating pamahalaan under President Marcos, dapat huwag na ninyo masyadong bigyan ng panahon yan. Focus tayo sa pagtatrabaho. Focus tayo sa ating mga ginagawa. Suportahan natin ang mga programa ni Pangulong Marcos na kahit saan lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao ay ginagawa. At yung patuloy na foreign policy, independent foreign policy, sa pakikipag-ugnayan, pakikipagkaibigan, pakikipagrespeto sa isa't isa ng mga head of state ng iba-ibang mga bansa para sa development ng ating bayan. Yan, alam natin yan. Kaya kayo mga OFW, mga Pilipino sa abroad, huwag kayong paninlang sa mga mapanira na mga balitang inyong nababasa, naririnig, lalo na sa social media dahil laganap dyan ang fake news. Paulit-ulit na fake news, paulit-ulit na paninira ang ginagawa. Identify ang mga yan. Anti-Marcos, anti-administration vlogger. Iwas po kayo dyan. Lalo na po yung mga nasa abroad, hindi ko naman nila lahat.
May mga nasa abroad talagang pagdududahan mo ang lahat ng sinasabi. Hindi na nga Pilipino, sabi niya, pero ang dami pa sinasabing laban sa gobyerno ng Pilipinas. Dapat hindi na siya makialam kung hindi na siya Pilipino. Pero marami namang mga Pilipino, na mga vlogger din at iba, nasa abroad, tama naman ang ginagawa. Okay, kaya ko ito ay tinatalakay kasi parte ito ng kasaysayan, demokrasya, karapatan, limitasyon sa karapatan, obligasyon na tumulong sa gobyerno. Kasi ngayon na sinasabi na ni Duterte, kinikilala niya ang Pangulong Marcos. Suportahan daw si Pangulong Marcos. Pero last month, ang dami niya sinasabing mahanghang, maasim, mahanghang talaga na mga batikos. Tapos biglang nagkumambyo. Ayun ang ibig sabihin yan. So, hindi natin talaga masabi kung naglalaro ba ito o tayo pinaglalaruan or talaga lang nagbabago-bago na ang mga sinasabing hindi na masyadong naiintindihan. Yung ba yun? O, sige. Okay, tuloy ang buhay. Tuloy ang ating mga pagbabantay. Especially din sa controversial na charter change ng economic provision naman yung tungkol sa West Philippine Sea. Huwag nating kalimutan, patuloy pa rin po ang harassment. Walang tigil ang harassment ng China sa ating mga mangingisda at sa ating karagatan. Ang pinaka-controversial ngayon ay nung sinisira na ng mga Chinese fishermen, ng mga mangingisdang Chinese, ang Masinloc, Zambales. Kasi sinisira nila yung ating coral, laman dagat, dahil pinapuputokan nila ng bawal. So, ongoing po ang investigasyon dyan ng mga otoridad at panagutin ang mga dayuhang nangingisda. Inaagaw na sa atin ng West Philippine Sea, sinisira pa yung laman dagat. Sobra-sobra na ang ginagawa nila. So, yan o. Kaya panindigan natin, suportahan si Pangulong Marcos, ang ating military, ang ating Coast Guard, ang ating BIPAR sa patuloy na pagbibigay ng protection sa area yan, pagbibigay ng ayuda sa ating mga sundalo, at pagbibigay ng ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino na mga crudo, diesel, or pagkain, tubig, kung anuman, na laging hinaharas ng mga barko ng China. Hindi lang Coast Guard ng China, pati warship ng China ay nakikita na rin dyan sa malapit o nandyan sa loob ng West Philippine Sea. Di ba? Kakaiba na yung galaw nila. Sobra na. Kaya pakita natin mga Pilipino, di tayo nakikipag-away, pero yung paninindigan at pagsuporta sa gobyerno, malaking bagay yon sa kabuuan ng ating pamahalaan under President Marcos at ng ating militar at Coast Guard na sila nakatutok dyan sa araw-araw. Kaya yan. So, tama po si Mike Abe, makabayan, kung saan bantay-bantay tayo doon sa mga vlogger po na mapanira. Lagi po nabibigay dito ng mga misinformations, mga fake news, kasi binubulag nila yung ibang mga kababayan natin, makabayan, nabulag po. Kaya nung sinabi nila na nabudol na sila kay PBBM, sumunod na po yung iba, kasi nga narinig na doon po sa vlogger, makabayan. Ayaw kasi sila dito na mag-check and balance. Sine-check rin po nila yung ibang mga vlogger. Like for example, para maging balance, makabayan, kung like for example, vlogger, viewers sila doon sa ibang vlogger, sa mga anti-Marcos, dapat i-check po nila dito po sa mga pro-admin na mga vlogger at saka iba sa mga kababayan at sila na bahala ito mag-analisa kung saan ang totoo mga kababayan. Diba? Dapat ganon. Dapat hindi po nakafocus tayo sa isang vlogger kasi hindi natin alam baka yung vlogger na yun nagsisingaling mga kababayan. Binibigyan na po kayo ng mga maling informations. So, sinisiraan kasi na lagi si BBM kasi ayaw po nila na, ulit ko lang po dito, ayaw nila po na mapuhalan si FPRD kaya lagi nilang sinisiraan po si BBM. So anyways, before na mag-jump doon sa balita kay Senator Janet Rice makabayan kasi ididamang natin yung gonggong na yon, mukha kasing walang alam i-share muna natin si Leonardo Blue. Nandiyan po si Teresita Kainglet, Helen Zamudio, Price Gasul, Ruth Ariula from San Diego, California, hi to Leonara Halas, Maria Medasiplon, Emelita Sumailo Kilay. Nandiyan po si Bibi Macdoms Nunamod, hi to Junits Jack. Shoutout po natin si Ma'am Alicia Leak, Tis Tamaliwan, Melmons Mondido. Nandiyan po si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Jelen Cason, Eloisa Villanueva from Hong Kong. Hi to Ashen, bahay ni AJTV from South Korea. Jemuel Antonio, Sonia Alberto, and Ma'am Evelyn Garcia. Okay, so mga kaabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung interview po ni Janet Rice doon po sa BBC, and after that atin siyang ididibang mga kababayan kasi nga napusapan niya dito
kung bakit daw nag-ingay siya doon sa parliament meeting ni BBM. Kasi ito po ay tungkol sa human rights human rights abuses daw sa panahon daw ni BBM at sa Marcos administration, mga kababayan. So doon napansin ko sa kanyang speech na even though nasa huli, mga kababayan, sabi niya na whitewash daw yung issue daw tungkol doon sa martial law. Kung sa martial law, mga kababayan, marami daw mga issue doon sa mga patayan, panahon po ni Apo Lakay, at saka kinunik niya dito yung extrajudicial killing doon po sa panahon po ni BBM at panahon rin po ni Marcos Sr., mga kababayan, ni Apo Lakay. Mamaya ipapakita natin yan at saka i-compare natin yung mga namatay po under po sa war on drugs or meron pong nangyari ito na extrajudicial killing sa panahon po ni FRD versus po kay Apo Lakay, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Basically, the sign that pretty much a silent protest. You held up the sign. Yeah? It was. I wasn't wanting to cause a fuss, but I felt I really needed to make a statement about the human rights abuses that are continuing in the Philippines. Under Marcos, we've still got the same extrajudicial killings, human rights defenders, environmentalists, workers, trade unionists being jailed. We've got killings. So you don't believe he should have been invited to address the Parliament? He should not have been invited. It was whitewashing the appalling human rights abuses that are going on under his government, and that the people who are responsible for those killings are not being brought to account. Essentially, the judicial system is broken, and that under the guise of anti-terrorism, you've still got massive attacks, you've got bombings of regional communities. And the reason I did it was because of the Filipino community here in Australia. They reached out to me. There were a number of open letters that were sent to all parliamentarians, asking parliamentarians to really note what the appalling human rights record of President Marcos is, and the whitewashing of the dictatorship of his father as well. Ang problema dito kay Senator Janet Rice, nakinig kasi siya doon po sa Filipino community na mga anti-Marcos, mga kababayan. Pero ang tanong dito, nandun ba sa Pilipinas itong si Janet Rice during po sa time po ni FRD, mga kababayan? Nakita niya ba ang nangyari doon sa panahon po sa drug war? Or nandun ba sa panahon po kay Apo Lakay itong si Janet Rice, mga kababayan? Diba? Kasi nanood lang siya doon sa mga media po na hindi po pabor sa mga Marcos, at doon rin po siya nakinig sa mga vlogger or doon sa mga anti-Marcos na nagbibigay sa kanya ng information sa mga kababayan na pangit daw ang pamumuno po ni PBBM. Well, papakita natin sa kanya kung ilan ba lahat ang namatay sa panahon po na ng Duterte administration, mga kababayan. Ayon sa balita, tinanong ko po mga kababayan dito sa BBC Philippines last 2019. Take note, this is last year 2019. Philippines drug war. Do we know how many have died? So ayon sa balita, take note mga kababayan, 2019 pa ho yan. So ayon dito sa balita, in December 2018, the country's Commission on Human Rights, or CHR, estimated the number of drug war killings could be as high as 27,000, mga kababayan. Take note, 27,000 po. There is further confusion around another death toll known as deaths under investigation, or DUI. In March 2019, the police told local media this figure was over 29,000. Sabihin niyan, daming namatay, mga kababayan, sa panahon po ni FPRD, 29,000 po. And this has been included in the government's official reports on the war on drugs. Tingnan, ang dami, mga kababayan, 29,000. So ngayon, ang problema kasi dito, yung extrajudicial killing na yan, kirinik niya kay PBBM or sa Marcos administration, and also doon po sa panahon po kay Apo Lakay, mga kababayan. Pero titingnan natin dito, ilan lang ba ang namatay po under po sa martial law ni Apo Lakay? Ayon dito sa balita, sabi ko, mga kababayan, gin-research ko yan, how many people died during martial law? Only 3,200, mga kababayan, namatay. 3,200 lang po ang namatay sa panahon po kay Apo Lakay. Itong 3,200 na to, yun po yung mga pasaway, mga militante, mga NPA, or yung mga gonggong, mga kababayan na lagi pong gumagawa po ng mga kabulustugan, mga pagnanakaw, or mga against sila sa government. Yun po ang namamatay, mga kababayan. Pero ayon sa balita dito, some 70,000 people will in prison. Yung nakulong, mga kababayan. Di ba noon po sa panahon po ng martial law, di ba bawal po yung above 10 o'clock in the evening, mga kababayan? Di ba bawal na gala-gala doon? Or curfew.
may curfew time mga kababayan. So probably para sa akin, 70,000 po na people na mga nakulong, siguro yung mga curfew mga kababayan. So curfew o yung mga pagnanakaw or mga, siyempre mga kabulastugan mga kababayan ginagawa. But 70,000, hindi naman kasi yan talaga totally correct number mga kababayan. Bakit? Kasi nagbigay po ng note dyan sa bbc.com ng balita, siyempre dilawan mga kababayan. Well, pasensya po sa mga sa ating mga viewers dito ng mga dilawan, mga pinklawan. Well, totoo naman talaga, 'di ba? Nabulag noon ng mga tao sa panahon po kay Apolacay kasi nga hawak po ng mga dilawan yung media mga kababayan. So doon po sa panahon na yun, kaya Apolacay, hawak na hawak talaga ng mga dilawan yung media at yung mga data, yung information mo na ibibigay ng ng mga binklawan doon sa mga media, ang iba mga kababayan naniniwala kasi kaagad. Kaya iligal na dito na 70,000 daw ang lahat ng mga taong nakulong. Sabi ba dito, 34,000 ang na-torture, 34,000 dami naman. Sabi ba dito, and over 3,200 yung mga namatay daw in the 9 years after Mr. Marcos imposed martial law. Only 3,200 lang po dito kay Senator Janet Rice. Baka hindi mo alam. Ang tanong, bakit kinonect po ni Senator Janet Rice ang extrajudicial killings sa panahon kay BBM? Wala namang extrajudicial killings sa panahon kay BBM mga kababayan. Di ba? Correct me if I'm wrong. Wala pong extrajudicial killings. Ang extrajudicial killings ay doon po nangyari sa panahon po kay FPRD. Gonggong talaga eh. 'Di ba? Ito kasing si Janet Rice, alam ko anti-Marcos yan eh. At hawak yan ng mga dila makabayan at ng mga anti-Marcos, siyempre. So ngayon, tingnan nyo yung number. The number can speak itself. Mas marami pong namatay po sa panahon po kay FPRD kontra doon kay Apolacay makabayan. So dapat alam ho yan ni Senator Janet Rice. Pero bakit hindi niya alam ni Senator Janet Rice makabayan? O baka alam niya, pero pilit niyang tinitakpan makabayan, tinatago niya information na yan kasi gusto niya ditong sisiraan na po si BBM kasi ayaw po na mag-success po itong si BBM makabayan. Anti-Marcos naman kasi. Hey, di ba? Nakakatawa talaga eh. Ito si Janet Rice, dapat pitingin ng gunggong nito, pasawa yan eh. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo makabayan yung Kalye survey. Ito po tungkol po sa charter chains. So for more details, let's watch this. Pabor po ba kayo sir na maipasa na po itong economic provision ng charter chains? Wow, so exciting. So again, I'm not against about the charter chains kasi hindi naman po bago yan dahil even noong 1987 Constitution, nagkaroon din po tayo ng reforma sa ating saligang batas. So kung nakikita naman natin ay makakatulong to sa economic provisions ng ating bansa for economic development, bakit hindi po natin suportahan? So dapat maging open-minded po tayo. At lagi ko nga pong sinasabi, kung wala tayong babaguhin sa dati-dating ginagawa, yun pa rin yung resulta na atin ma-achieve. Ito po ay base sa prinsipyo po ni Albert Einstein. If you will do the same thing over and over again and expecting bigger result, ang sabi niya po, isa kang baliw, isa kang insane. Kaya kung kailangan po natin ng magbabago, kailangan i-analyze po natin yung result for so many years. Bakit hindi tayo umaangat? So after analyzing, dapat mag-adjust po tayo. And this is now the best time na magkaroon po tayo ng reforma para po sa ating economic provisions. Ayun. So maraming salamat sir. So next question namin sir, dahil na pirmahan na po ng ating mahal na Pangulo ang Centenarian Act Law na kung saan pag nagkaedad ka ng 80 years old pataas ay makakatanggap ka ng 10,000 pesos. Every 5 years yun sir, makakatanggap ng 10,000 pesos. At pag nag-edad ka naman ng 100 ay makakatanggap ka ng buong 100,000 piso. So ano po yung masasabi nyo dito sir? Nakakatuwa pong balitang yan dahil ang puso ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay para sa kapakanan ng ating mamayang Pilipino. Siyempre, ngayon, bukod pa sa meron tayong 100,000 for Centenarian, and prior to that, meron pang extra. Yes, sir. So, malaking bagay po yan. Maraming taong matutuwa at matutulungan, of course. Kaya, napakaganda po ng layunin ng ating mahal na Pangulo.
para sa kapakanan ng ating mga nagkakaedad na at parating na rin tayo doon. Ayun. So, next question, sir. Ano naman ang masasabi nyo dahil napakaraming nabigyan ng ating mahal na Pangulo na mabigyan ng sariling titulo ang ating mga magsasaka? Wow! Magandang development po yan kasi siyempre po hangarin po natin noon pa na umangat ang mga magsasaka natin. Dahil kung ikukumpara natin ang magsasaka natin sa ibang bansa, mayayaman po ang mga magsasaka pero napakatagal na ng panahon na hindi umaangat po ang buhay nila. Siguro through this program, may inspire po sila, mamomotivate at mabibigyan uli ng panibagong sigla, pag-asa dito sa bagong Pilipinas dahil nabigyan po sila ng titulo. So magandang programa po ng ating mahal na Panguluan. Suportado po kami. Ayun. So next question naman, sir. Sabi po kasi ni former President Duterte ay ihihiwalay niya daw ang Mindanao sa Pilipinas. So ano naman po yung komento nyo dito, sir? Una-una, napakahaba na po ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi na po natin kakaila na ang Pilipinas ay binubuo po ng tatlong malaking islands, Luzon, Visayas, and Mindanao. So hindi na po siya matatawag na Pilipinas kapag naiwalay ang Mindanao. At syempre po, dapat ang layunin natin at layunin din ng ating mahal na Pangulo na pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino tapos hihiwalay mo pa ang Mindanao, ano na po ang pagkakaisa at pag-unlad na tinatawag natin sa isang bansa na tinatawag na Pilipinas. Kaya hindi po sa akin isa pong bangungot o isang kabaliwan ang paghiwalayin po at ihiwalay natin yung kapwa natin Pilipino taga Mindanao sa Visayas at Luzon dahil iisa lang po tayo. Dapat the more all the more na magkaisa tayo, magsama-sama para sa pag-unlad ng ating bansa. Na yan po ang layunin ng ating buting Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayun. Sir, may tanong pa ako. Sir, ano pa ba ang kaabang-abang po na, kasi marami po nagtatanong na kesyo daw wala pang nagagawa ang ating Pangulo. Ano pa bang kaabang-abang na gagawin ng administrasyon? Actually, sa totoo lang, isang mahabang proseso po ang tinatawag na ganap na pagbabago. Wala pong tinatawag na overnight success. Kung ang Roma po was not built in one day. So, meaning may proseso po yan. At hindi po kagad na ginabukas sa pag-upo niya ay nandyan na po ang pagbabago. So, kung titingnan po natin at hindi po tayo nakatuon sa mga tinatawag natin na marites or fake news, minsan kasi mas nag-i-enjoy ang Pilipino sa mga chismis at marites eh. Pero kung susundan po nila sa Presidential Communication Office, sa Bongbong Marcos account at Bagong Pilipinas account, napakadami pong accomplishment na po ang nagawa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sobrang dami, sobrang pong sipag niya. Walang pahinga, walang weekend. So, minsan nakakatawa, minsan lang siya makapag-enjoy ay nasisita agad, pero hindi tinitinan ng tao yung 99.99% na accomplish niya. So, ang ating Pangulo ay tao din. Pero kung titingnan po natin, napakadami na pong nagawa niya. Subukan niyo po, mga kapwa ko mahal na Pilipino, sundan niyo po ang mga programa ng ating gobyerno. Ang dami na po niyang na-accomplish. Kung pag-uusapan po yung mga parating, at alam ko this year po magkakaroon ng mga massive infrastructure development. Tapos may mga ginagawa po tayong reforma for climate change adaptation para sa climate change at saka sa environmental protection. So kami rin bilang NGO ay umaagapay din po sa ating gobyerno. Nag-iisip din po kami ng paraan para at the same time hindi lang umaasa kundi po tumutulong din. Kaya kami din po ay marami pong mga inisyatibo na ginagawa para po makasabay sa pagtulong po sa pag-angat ng ating bansang Pilipinas. Napakadami po, ayaw ko lang pong maudlot, pero abangan nyo po this year,
magkakaroon po tayo ng massive economic development po ng ating bansa. Ang gawin nyo na lang po kung wala po kayong may tutulong sa ating mahal na Pangulo, sa ating gobyerno, ay manalangin. Iwasan na po natin yung manumbat, magalit, at ang gawin na lang po natin, ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo, ang ating bansa, para pag nakita po ng Diyos, ang ganyan ang puso po natin lahat, para sa pagbabago, mabibless po ang ating bansang Pilipinas. Ayan. Last question na lang, sir. Last question. Anong masasabi nyo, sir, sa kay mahal na Pangulo na lang, kay PBBM? Mensahe. Ang mensahe ko sa napaka-humble na ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sabi ko, nasa kanya na ang katangian ng isang tunay na leader. Una-una yung pagiging humble niya, napaka-intellectual, napakahaba po ng kanyang tolerance, at hardworking, God-fearing, talagang nakapokus siya para sa pagmamahal sa ating bansa. Ang masasabi ko lang, mahal na Pangulo, huwag kang mag-alala. Marami pong nananalangin sa inyo. At ang maganda nyo pong attitude ay hindi po kayo nakapokus sa mga naninira, sa mga negative. Nakapokus po kayo sa mga dapat nyo pong i-deliver at i-achieve para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. Kung ganyan po ang focus nyo, na-attract nyo po yan. Focus lang, tuloy-tuloy, never give up. Kami rin po ay hindi mag-give up. Kasabay nyo po kami, tutulong po kami kahit ano pong mangyari. Hindi po kami bibitaw sa aming commitment. Mula pa ng kinampaign namin kahit Binoto hanggang ngayon, kasama nyo po kami, sabi nyo po, sama-sama, babangon po ang Pilipinas. Kasama nyo po kami, maaasahan nyo po ang buong One Movement. Yes, agree na agree ko doon sa kanyang sinabi, mga kababayan, no? Ang ganda talaga ng kanyang message doon kay PBBM. Pati po doon sa mga, siyempre sa mga anti-Marcos, nabigyan po siya ng mensahe, mga kababayan. So, advice ko dito, no, sa ating mga viewers dito, na mga, siyempre mga anti, mga rabid, at ayaw talaga kay PBBM, na sa pamagitan po sa mga videos na ipinapakita ko sa inyo, sana po ito magbigay sa inyo ng, ng guide, ng informations, at saka hopefully ma-realize po natin na ang lahat po ng ginagawa ni PBBM ay para sa atin ho yan, para sa bansa ho natin yan. Sana sa pamagitan po sa vlog ni Sir Ivan ay ma-inspired tayo, and hopefully mabigyan po natin ng kahit konti man lang na tiwala ang ating Pangulo, si PBBM, because we can assure you na ang lahat po na ginawa ni PBBM para sa atin ho yan. At saka ang success po ng ating Pangulo, success na po yan ng bawat Pilipino at ng bansa ho natin. Sana kahit konti man lang, bigyan ho natin siya ng trust. Okay? At syempre, mga kaabayan, yan po ating mga nakalap na nga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana kapag like na ho tayo. Libre pa mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, maraming salamat po sa kaloob na buhay at sa pagpapahintulot sa akin na makita ang isa pang pinagpalang araw. Mangyaring gawin ang araw nito na isang araw na mga himala. Naway protektahan po ng iyong mga banal na anghel ang aking pamilya, hindi lamang ngayon kundi araw-araw. Mangyaring panatilihing ligtas ang aking mga kaibigan sa iyong pangangalaga. Panginoon, bago ko po simulan ang araw na ito, pinipili kong isuko sa iyo ang lahat ng aking mga plano at mangyaring gawin ang iyong kalooban sa aking buhay. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang